May mga gabi ang kadiliman ay higit pa sa kawalan ng liwanag. Iyon ay kapag inilibing ang mga lihim bumangon. Iyon ay kapag ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao ay nagsimulang manghuli. Imagine sa pinakamahalagang araw ng buhay ng isang batang babae kapag tumugtog ang musika ng kasal. Ang mga puting bulaklak ay nakakalat sa pasilyo, ang tanging naririnig niya ay hindi isang pagpapala, ngunit isang misteryosong boses ang umaalingaw sa kanyang ulo. Tumakas ka bago pahuli ang lahat. Tumakas ka bago pahuli ang lahat. Noong gabing iyon, si Aliana, isang batang nobya, tumakas mula sa kasal na pinangarap ng libu-libong iba pang mga batang babae. Hindi dahil sa nasirang pag-ibig, ngunit dahil natuklasan niya ang isang kakilakilabot na katotohanan. Ang magiging asawa ay hindi ganap na tao. Ang pagtakas na iyon ay dinala si Aliana sa isang sinaunang mansyon kung saan ang bawat pader, bawat pasilyo ay tila binabantayan siya sa bawat paghinga. Ngunit wala siyang ideya, ang bahay na iyon ay ang pugad ng mga aswang, ang maalamat na mga demonyong sumisipsip ng dugo, at ang lugar din kung saan umiral ang madilim na sikreto ng pamilya sa daan-daang taon. Ito ay hindi lamang kwento tungkol sa isang runaway bride. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng pag-ibig at kadiliman. Sa pagitan ng buhay at isang bangungot na walang paraan. At ngayon magsisimula na ang paglalakbay ni Aliana. Ang araw ng kasal dapat ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Natakpan ng mga puting bulaklak ang pasilyo, tumugtog ang mga violin, at maayos na nakaupo ang mga bisita sa eleganteng formal na kasuotan. Ang lahat ay naghihintay sa sandaling lumabas ang nobya, nakangiti sa tabi ng perpektong lalaking ikakasal. Ngunit para kay Aliana, hindi ito panaginip. Ito ay isang bangungot na hindi niya matakasan. Tumayo siya sa harap ng salamin, ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng makeup. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi sa emosyon ngunit sa takot. Sa kanyang isipan, umalingaw ang boses ng kanyang tiyahin na pinipilit ang bawat salita. Ito lang ang paraan. Ito ang pinakamakapangyarihang pamilya. Dapat mong pakasalan si Leo sa gusto mo man o hindi. Pinagdikit ni Aliana ang kanyang mga labi. Sa salamin na sulyapan niya ang isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal, umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib hanggang sa lailayan ng kanyang damit. Napakurap siya. Nawala ang imahe. Ngunit alam ni Aliana sa kanyang puso ito ay isang senyales. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Umakyat sa altar si Leo, ang nobyo, isang malamig na ngiti ang nakapinta sa malabato niyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi naglalaman ng lambing ng pag-ibig, tanging pagmamay-ari. Nanginginig si Aliana, hakbang-hakbang na naglalakad sa isle na natatakpan ng mga puting rosas. Ang mga bisita ay humahanga at nagpupuri, ngunit isang tunog lang ang kanyang narinig. Isang boses ang bumulong malapit sa kanyang tainga. Tumakas ka bago pahuli ang lahat. Tumakbo bago pahuli ang lahat. Napalingon si Aliana, walang tao. Pero pawis na pawis ang mga kamay niya. Bawat hakbang palapit kay Leo ay isang hakbang na nagdala sa kanya sa bangin. At pagkatapos ng sandaling inakala ng lahat na ibibigay ng nobya, ang singsing binitawan ni Aliana ang baukwet, tumalikod at tumakbo. Isang gulat na boses ang umalingaw-ngaw. Ano iyon? Tumakas ang bride. Tumakas ang nobya. Naghiyawan ang mga bisita. Sumugod ang mga bodyguard. Naikuyom ni Leo ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay duguan na parang isang mabangis na hayop na ninakawan ng kanyang biktima. Para naman kay Aliana, ang kanyang damit pangkasal ay gusot. Ang kanyang mga paa na nakatapak sa graba. Dumiretso siya palabas ng tarangkahan ng simbahan na parang tumatakbo palayo sa impyerno. Itim ang daan sa unahan. Umalingaw ang tunog ng pagkabasag ng mataas na takong sa kalahati. Natumba si Aliana, napunit ang kanyang damit,
dumudugo ang kanyang mga tuhod, ngunit bumangon pa rin siya, nagpatuloy sa pagtakbo. Isang van ang biglang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto at inabot ni Presi, ang matalik niyang kaibigan, para hilahin si Aliana. Halika! Bilis! Bilisan! Bilisan! Walang pag-iisip, tumakbo si Aliana sa kotse. Umandar ang van, naiwan ang galit na dagundong ni Leo at ng mga bodyguard. Ngunit walang ideya si Aliana, ang pagtakas na iyon ay hindi magdadala sa kanya sa kalayaan. Ngunit diretso sa isang sinaunang villa kung saan ang dilim ay mas nakakatakot kaysa sa haunted na kasal na iyon. At mula rito magsisimula ang tunay na bangungot. Tumagal ang van sa dilim sa mga malubak na kalsada. Nakakulong si Aliana sa backseat, nanginginig ang mga kamay habang nakayakap kay Presi. Pareho silang humihingal, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ang mga ilaw ng ibang sasakyan ay sumunod na parang kumikinang na pulang mata. Malapit pa rin sa likod ang pagbusina at hiyawan ng mga bodyguard. Walang duda hinahabol sila. May tunog na bang. Umandar ang sasakyan. Mabilis na pinihit ni Presi ang gulong, ngunit ang mga gulong sa likuran ay nadula sa putik. Malakas na yumanig ang van at pagkatapos ay namatay sa gitna ng disyerto na kalsada sa kagubatan. Narrator sa mabagal, nakakatakot na boses. Wala ng city lights. Wala ng boses ng tao. Madilim na lang ang paligid. Pagkatapos mula sa malalim na kagubatan, umalingaw-ngaw ang mga bulong. Sa una ay mahina, pagkatapos ay mas malinaw, tulad ng mga tinig ng dose-dosenang mga kababaihan na tumatawag sa pangalan ni Aliana. Aliana! Aliana, lumapit ka! Aliana, halika rito! Hinatak ni Presi ang kamay ni Aliana, bumulong. Huwag kang makinig! Hindi iyon buhay na tao. Sandaling dumaan ang anino sa kalsada. Ang mga pulang mata ay kumikislap sa mga palumpong, tulad ng mga mandaragit na nagkukubli. Ang hangin ay mabigat, malamig, na parang daan-daang di nakikita ang mga mata ang nagmamatsyag sa bawat galaw nila. Bigla, mula sa harapan, isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang lumitaw. Haggard ang mukha nila, maputi ang balat na parang wala ng dugo. Sa kanilang mga kamay kumikinang na kutsilyo. Halika rito, sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Napaatras si Aliana, nasa lalamunan ang puso. Tumayo si Presi sa harap, nanginginig at sumisigaw. Layuan niyo kami. Ngunit sila ay tumawa ng tuyo, papalapit ng hakbang-hakbang. Sa sandali ng buhay at kamatayan, isa pang makina ang tumunog sa di kalayuan, ang mga headlight ay tumawid sa kalsada. Ang mga lalaki ay huminto saglit, pagkatapos ay nawala sa kagubatan na tila sila ay hindi kailanman umiraw. Nataranta sina Aliana at Presi at sumugod sa kabilang direksyon. Ang kanilang mga paa ay nakatapak sa mga bato at dumi, tumutulo ang dugo ng hindi namamalayan. Isang pag-iisip lamang ang nag-udyok sa kanila. Dapat mabuhay. At pagkatapos sa dilim ng gubat, lumitaw ang isang eksena na nagpa-freeze sa kanila. Isang villa. Matangkad, marilag, matayog na parang kastilyong Europeo na nawala sa gitna ng mga disyerto na kabundukan at kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa mga dingding na natatakpan ng lumot. Ang madilim na mga bintana ay parang mga butas ng mata na nakatitig. Ito ay tila isang lugar ng kaligtasan, ngunit sa sandaling makapasok sila sa kalawangin na pintuang bakal na iyon. Hindi na sila magiging parehong tao muli. Hinawakan ni Aliana ang kamay ni Presi. Nagkatinginan sila sa kaitinulak ang mabigat na pinto. Creak! Nilamon sila ng mansyon sa loob. At ang kadiliman ay sumarap parang isang bitag na naghihintay ng daan-daang taon. Sarado ang pinto ng villa sa likod niya. Nakakakilabot ang katahimikan.
Tanging ang tunog ng mabibigat na paghinga ni na Alyana at Presi ang umalinggaw sa mahabang pasilyo. Bawat sinaunang pagpipinta na nakasabit sa dingding tila sinusundan ng mga mata ng mga tauhan ang bawat hakbang nila. Bawat kumikislap na lampara tila malapit ng mamatay upang magbigay daan sa dilim. Biglang isang figura ang mabilis na lumipat sa likod ng makapal na kortina. Natigilan si Alyana. Natuyo ang kanyang lalamunan, sinubukan niyang sabihin. May tao ba, Tay? Sino ka? Sino ito? Sino ito? Walang sagot. Tanging malamig na hangin ang nagmumula sa madilim na kawalan sa likod ng mabigat na tela. Nanginginig si Alyana habang hinihila si Presi paharap. Maling kwarto ang binuksan nila. Narrator, nagbibigay diin dahan-dahan. At pagkatapos isang tanawin na ikinatulala nilang dalawa. Isang malaking wardrobe, kalahating bukas. Sa loob ay hindi ilang damit, ngunit dose-dosenang daan-daang purong puting damit pangkasal na tahimik na nakasabit. Ang ilan ay nabahira ng tuyong dugo. Ang ilan ay napunit na parang napunit sa katawan ng isang tao. Napaatras si Alyana, nanginginig ang kamay sa bibig. Mahinang bumulong si Presi. Oh my God, lahat ng babae kanina nawala dito. Biglang lumingon silang dalawa. Isang malaking lalaki ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay lumubog, ang kanyang mga damit ay kulubot at sa gilid ng kanyang kamiseta, isang sariwang bahid ng dugo. Napaatras si Alyana sa pader, naninikip ang kanyang puso. Hinawakan ni Presi ang kamay niya. Paos ang lalaki. Alyana, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Miro. Ang pangalang iyon ay parang kutsilyong tumutusok sa alaala ni Alyana. Miro, ang una niyang minahal. Ang pinaniniwalaan ng lahat ay namatay maraming taon na ang nakararaan. Umiling si Alyana, bumagsak ang mga luha. Hindi kaya patay ka? Nakita ko mismo ang libing mo. Mapait na tumawa si Miro sabay taas ng pulso. Nakalagay doon ang silver bracelet na binigay ni Alyana sa kanya. Bumulong siya. Hindi ako namatay. Inilibing ako ng pamilya ni Leo. Tapos sinabi ni Miro, isang katotohanan na nagpabulusok kay Alyana. Ang pamilya ni Leo ay hindi mga normal na tao. Dala nila ang dugo ng mga aswang, mga halimaw na sumisipsip ng dugo, nabubuhay sa paghihirap ng iba. Bawat kasal ay hindi ang pag-aasawa, kundi ang isakripisyo ang nobya, ang ialay ang kanyang buhay sa madilim na kapangyarihan ng pamilya. Nakatakip si Alyana sa mukha niya, nanginginig. Sa kanyang isip ay nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang damit pangkasal, nakatayo sa harap ng isang demonyong altar, dugong tumutulo mula sa kanyang pulso, habang ang buong angkan ay masayang nilalanghap ang bawat patak. Bigla niyang naintindihan. Hindi lang siya tumatakas mula sa sapilitang kasal. Tinatakasan niya ang isang madugong ritual, isang sacrificial marriage, upang mapanatili ang kapangyarihan ng angkan ng Leo. Sigaw ni Alyana, hinawakan siya ng mahigpit ni Presi. At bago pa siya makahinga may dumaan na anino sa likuran niya. Otomatikong sumara ang mga pinto. Nanginginig ang bahay na parang may sariling kaluluwa. Nakulong sila sa bahay ng aswang. Isang lugar hindi lahat ng pumasok ay aalis ng buhay. Nayanig ang mansyon. Bumukas ang mga pinto, umuungol ang hangin na sinamahan ng isang namamaos, nakakatakot na tawa. Leo at ang buong angkan ng aswang ay dumating na. May hawak silang mga baril, kutsilyo at kumikinang na pulang mata, nanlilisik sa dilim. Hinampas ng mga yapak ang sahig na gawa sa kahoy parang isang hukbo ng mga demonyo na malapit ng lamunin ang mga taksil. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Napunit ang mga dingding ng bahay.
pulang tumalsik ang dugo sa sahig. Sigaw ni Alyana na nagtago sa likod ni Miro. Inagaw ni Presi ang lumang baril mula sa istante sa dingding na nagpaputok pabalik sa desperasyon. Bawat shot ay isang kislap ng pag-asa sa madilim na kadiliman. Ngunit hindi lang ito labanan ng baril at bala. Umuwol si Aswang, napunit ang hangin, sumugod sa nakakatakot na bilis. Nahukay ang matatalim na kuko sa sahig na gawa sa kahoy, na puno ng amoy ng dugo ang silid. Inilunsad ni Miro ang bawat mabangis na suntok, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Nakipaglaban siya hindi lamang laban sa kaaway sa labas, kundi laban din sa kadiliman sa sarili niyang dugo. Niyakap ng mahigpit ni Alyana si Miro, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Bulong ni Alyana sa gulat. Miro, tao ka, hindi ka katulad nila. Ngunit sa iyong mga mata kumakalat ang makamulto na pulang ilaw. Kalahati ng iyong kaluluwa ay nauuhaw sa dugo, ang kalahati naman ay desperado ng kumapit sa pag-ibig. Sa sandali ng buhay at kamatayan, tumalon si Presi na nilaslas ng isang aswang. Siya ay sumigaw, tinulak si Alyana patungo kay Miro. Tumakbo ka. Huwag kang babalik. Tumalsik ang dugo ni Presi sa sahig na gawa sa kahoy. Bumasa sa damit na pangkasal ni Alyana na may mansa ng dugo. Nanlalabo ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ngiti ay nasa kanyang mga labi, parang isang tanglaw na gumagabay sa kanyang matalik na kaibigan palabas ng impyerno. Nahulog si Presi. Wala nang hininga. Sigaw ni Alyana, pero hinila siya ni Miro, namumula ang mata, luha at dugo. Alam niya para mabuhay, kailangan nilang umalis sa lugar na ito. Ngunit alam din niya sa bawat segundong lumilipas, ang dilim sa kanyang mga ugat ay nagiging isang tunay na aswang. Kaya ba niyang protektahan si Alyana? O magiging halimaw din siya na pinakaayaw niya? Sa bahay ng mga demonyo ang pag-ibig, dugo at pagkakanulo ay naging isa. At isang tanong lang ang umaalingaw sa kadiliman. Mabubuhay kaya sila bago sila ipagkanulo ng sariling puso ni Miro? Ang apoy ay sumiklab na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Ang Haunted Mansion, ang lugar kung saan nakatago ang napakaraming kasalanan, ay nilamon na ng apoy. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ni Leo at ng angkan ng aswang parang mga kaluluwang nasusunog sa impyerno. Naghalo ang amoy ng dugo, usok at nasusunog na laman na lumilikha ng huling malungkot na musika ng madilim na dinastya. Nang mamatay ang apoy, abo na lang at katahimikan ang natitira. Bumagsak si Alyana sa mga braso ni Miro. Ang kanyang mga luha ay naghalo sa mga patak ng dugo sa kanyang shirt. Natalo sila, nagdusa sila, pero sa huli, meron pa rin silang isa't isa. At iyon ang pinakamalaking tagumpay. Pagkalipas ng ilang linggo, sa gitna ng isang mapayapang kagubatan, kung saan sinala ng sikat ng araw ang mga berdeng puno, isang maliit na kasal ang naganap. Walang magandang puting damit pang kasal. Walang daan-daang mararangyang bisita. Tanging sina Miro, Alyana at ilang nabubuhay na kamag-anak. Ang nobya ay nakasuot ng isang simpleng damit na tinahi ng kamay mula sa isang lumang piraso ng tela. Ang nobyo ay nakasuot ng ordinaryong damit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang mundo ng pag-ibig. Nagpalitan sila ng mga panata, hindi sa harap ng isang maringgan na altar, kundi sa harap ng kalikasan bilang saksi. Ang kanilang pagmamahalan sa wakas ay nanalo. Ngunit nang matapos ang kanilang halikan, isang malamig na hangin ang umihip. Sa gitna ng mga puno sa di kalayuan, isang madilim na anino ang lumitaw at nawala. Walang nakakita nito maliban sa madlang nanonood ng kwentong ito. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang bangungot. Narrator, nagbibigay diin sa mensahe. Sa dilim, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang pagsasama ng dalawang puso. Ito rin ang kapangyarihan upang labanan ang kapalaran, upang labanan ang madilim na puwersa. At
kung minsan pag-ibig ang nag-iisang apoy na nagbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Dito nagtatapos ang kwento. Pero tapos na ba talaga? O ito ba ay simula pa lamang ng isang sumpa na hindi kailanman nasira?